tatlong aral at paalaala sa ating pagtanda. Ano po yun? Una, kailangan tayong magpasalamat na tayo ay buhay at tumatanda. My dear friends, we must understand that growing old or getting old is not a disease. It is a grace. It is a gift. Bakit regalo ang pagtanda? Dahil tandaan niyo po, marami ang gustong tumanda pero hindi sila umabot sa edad dahil agad silang namatay, agad silang kinuha ng Panginoon. Always remember that growing old is a privilege denied to many. Kung ikaw ay buhay pa, kahit na may sakit ka, kahit na nahihirapan ka, magpasalamat ka. Dahil sa buhay mong ito, nararanasan mo pa rin ang sarap ng iba't ibang karanasan. Always thank the Lord of growing old. Dahil ang pagtanda din po ay isang sinyales, isang palatandaan na ikaw ay nagtagumpay sa mga iba't ibang problema at pagsubok ng buhay. Kung hindi mo nakayanan ang iyong mga problema, edi sana wala ka na ngayon. Yan yung pasalamatan mo na buhay ka, kahit na nabigatan ka, kahit na nahirapan ka, nandiyan ka pa rin, buhay, humihinga at umiiral. Salamat sa tulong at grasya ng Diyos. Every day, as you wake up, always thank the Lord for the gift of life, no matter how hard and difficult it is. Because it is only through your life that you can experience this world, this beautiful earth, this beautiful life and experience that God has created. Kung hindi ka nabuhay, kung wala kang buhay, hindi mo mararanasan ang mabuting buhay na ginawa ng Diyos. Pangalawa, sa ating pagtanda, kailangan magsumikap tayong maging mas matalino at mas marunong. May kasabihan that getting old is mandatory, but growing old is optional. Hindi natin maiiwasan na tumanda. Pero mapipili mo yung iyong pag-isip na manatili kang bata. Sa ating pagtanda, mapipili din natin na matuto, maging mas matalino. Bakit mahalagang maging matalino sa ating pagtanda? Tandaan niyo po ito. Dahil sa pamamagitan ng karunungan, diyan po tayo binabasbasan ng Diyos. If you will not become wise, it is very difficult and hard for God to bless you. Kung maalala niyo po sa Biblia, si Solomon, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanya, ano ang gusto niyang matanggap sa Diyos? Pwede pong humingi si Haring Solomon ng kayamanan. Pwede din niyang hingin isang mahabang buhay. He could ask God for a long life, for immortality. Pero ano po ang hiningi ni Haring Solomon? Hindi pera, hindi buhay, hindi mas maraming kapangyarihan. Pwede din po niyang sakupin ang buong mundo. But in the end, King Solomon asked the Lord for wisdom. Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan. At pagkatapos ng binigay ng Diyos ang karunungan kay Haring Solomon, ano daw po ang nangyari? Basahin niyo sa Biblia. Sunod-sunod na yung mga blessing, pagpapala kay Solomon. See, with wisdom, blessings is not very far. Kung gusto mo pang makatanggap ng mas maraming pagpapala sa Diyos, yan po yung unang pagsumikapan nating hanapin, hingin ang karunungan. At hindi ka magiging marunong kung hindi sa pamamagitan ng iyong karanasan. Kaya nga, ang pagtanda ay isang pag-aaral at ang karunungan ay isang gantimpala galing sa Diyos. That is the second reminder as we grow old. Huwag ka lang tumanda, maging mas matalino ka. As you grow old, please grow, lumago, lumaki, mamunga. Do not grow down. Be better. Be holier. Do not become worse. Amen? Pangatlo, at kahuli-hulihan. Tandaan po natin na ang Diyos, mahal na mahal niya ang mga matatanda. Kaya nga, pag ikaw ay tumatanda, sabihin mo sa iyong sarili,
mahal na mahal ako ng Diyos. Kung maalala niyo po ang mga pinili ng Diyos, mga matatanda, si Abraham nagkaroon ng anak, 90 years old, pinili siya ng Diyos, may edad na para maging ama ng kanyang bayan. Abraham led the people of God when he was old, near 100. Isipin niyo po yun. Pero kung hindi naniniwala ang Diyos kay Abraham, hindi sana siya pinili. But God loves him. God trusted Abraham. Si Sakaraya at si Santa Isabel, pinili ng Diyos maging magulang ni San Juan Bautista, ang tagapaghanda ng daan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinili si San Joaquin at Santa Ana maging mga magulang ng ating mahal na ina. Ang kabanalan ni Maria, siguradong natutunan niya sa kanyang mga magulang. Mary was holy because she also had holy parents. Kaya sana po, kung paano mahal ng Diyos ang mga matatanda, tayo din, mahalin natin ang mga nakakatanda sa atin. Pero isa din yan sa mga malungkot na